Isang mapagpalang gabi sa inyo, mga masugid na tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Kung ngayon ka pa lamang napadpad sa ating channel, ako nga pala si Kuya Dims, ang inyong tagapagsalaysay. Pero bago natin simulan ng kwento, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at ilike ang ating video. Malaking tulong ito upang mas marami pa tayong maabot at patuloy nating maihatid ang mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan at katatakutan na nag-iiwan ng aral sa ating buhay. Sa gabing ito, humanda kayo dahil ang kwentong inyong maririnig ay hindi basta kathang isip lamang. Kilalanin natin ang isang antingerong taga-Negros, isang mandirigmang walang inuurungan, isang lalaking nawalan ng lahat at handang ubusin ang buong lahi ng kadiliman kapalit ng hustisya. Ngunit ang hindi niya alam, ang kalaban niya ay hindi basta aswang lamang. Sila ay mga balbala, mga nilalang na kumakain ng patay at hindi magdadalawang isip na gawing susunod na bangkay ang sinumang humarang sa kanila. Ihanda ang inyong sarili, patayin ang ilaw at pakinggan ang nakakakilabot na kwentong ito. Ito ang Kadiliman Diaries. Sa mundong ating ginagalawan ay hindi lamang tayo ang mga nakatira rito. Dahil sa tahimik at madalim na bahagi ay may mga mapupulang matang nakatingin at naghahanap lamang ng mga pagkakataong upang tayo ay atakihin at biktimahin. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga aswang? Naniniwala ka ba na maging sila ay nasa paligid lamang natin at kasama natin na nakikisalamuha? Kaya mo bang lumaban sa mga kampo ng kasamaan upang protektahan ang iyong mga mahal sa buhay? Magandang araw po, Kuya Dims. At sa lahat ng tagapakinig sa Kadiliman Diaries. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tunay na karanasan ng yumao ko pong lolo. Lolo sa tuhod, na tawagin na lamang po natin sa pangalang Katemyong. Ako nga po pala si Julio, tubong Negros Oriental. Taong 1987, sa probinsya ng Negros Oriental, ay may isang tanyag at kinatatakutang antingero na manunugis ng mga aswang. Siya si Katemyong, dating pinuno at kasapi sa pangkat ng mga rebelde sa kanilang bayan. Kilala siya bilang walang awa at puso sa mga kaaway. Subalit tapat at maaasahang kaibigan naman sa kanyang mga nasasakupan. Dahilan upang mahalin siya at igalang ng mga ito. Subalit ang dating matapang at walang awang si Katemyong ay nagbago simula nang mangyari sa kanya ang isang malaking trahedya sa kanyang buhay. At iyon ay ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa at 2 anak. At hindi sa kamay ng mga kasundaluhan, bagkus namatay ang mga ito sa kamay ng mga aswang. Sa pagkakatanda niya, gabi noon habang buong tapang silang nakikipaglaban sa pangkat ng kasundaluhan, ayun din ang pag-atake ng mga aswang sa kanilang tinitirhan. At nadatnan na lamang nila kinaumagahan na wala ng buhay ang mga ito at wakwakan tiyan, kasabay ng pagkawala ng ibang parte ng lamang loob ng mga ito. Senyales na biniktima ng mga aswang dahil marami din itong mga kalmot sa katawan at mayroon ding malalalim na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ito. Dahil sa mga nangyari ay labis ang pagdadalamhati ni Katemyong sa pagkawala ng kanyang pamilya at iniutos niya sa kanyang mga kasamahan na ilibing kaagad ang mga ito kinahapunan. Kaagad namang tumalima ang kanyang nasasakupan. Subalit hindi pa pala doon natatapos ang kagimbal-gimbal niyang karanasan sa mga kampo ng kadiliman. Dahil noong araw ding yun, kinagabihan habang nagpapahangin siya sa labas ng kanilang tinitirhan, habang naninigarilyo at nagmumuni-muni, ay bigla na lamang siya nakarinig ng ungol sa bandang likuran ng kanilang bahay. At tila ba ungol iyon ng mga mababangis na hayop, kaya dali-dali niyang pinuntahan upang alamin ang mga nangyayari. Subalit ganun na lamang ang kanyang pagkagimpal nang makitang pinagpepiestahan ng mga aswang ang katawan ng kanyang asawa at anak
at pinagpira-piraso habang sarap na sarap ito sa pagkain. Hindi siya nakakibo ng mga oras na yon at tila ba ninakawan siya ng ulirat dahil sa kanyang mga nakita. Nang mapansin ng mga aswang na nakatingin sa kanila si Katemyong, ay akmang aatakihin ng isa si Katemyong. Subalit bago pa man makalmot nito ng mahahaba nitong kuko, ay walang sinayang na sandali ang isa sa kanyang kasamahan at buong tapang na pinaulanan nito ng bala ang aswang habang malakas na tinatawag si Katemyong na wala pa rin sa kanyang sarili. Katemyong! Gumising ka dyan! Kailangan natin bumalik agad sa iba nating kasamahan dahil napapaligiran tayo ng mga aswang! Kahit mapigtas pa ang inyong lalamunan sa kakatawag sa inyong pinuno, ay wala din itong maririnig dahil nawala na ata ng kaluluwa dahil sa kanyang matinding takot! Katemyong! Gumising ka dyan! Hindi ito ang panahon upang panghinaan ka! Isipin mo ang ginawa nila sa iyong asawa at anak! Dahil sa ginawang pagpapaputok ng kanyang tauhan, ay bumalik naman ang diwa ni Katemyong dahil sa mga alingaw-ngaw na narinig na ginawa ng mga ito. Subalit sa pagkakataong yun, ay nabapalibutan na sila ng mga aswang na tila ba hindi na makapag-antay na sila ay maging pagkain. Kitang-kita niya ang walang patid na pagtulo ng mga malalapot nitong mga laway, habang nanlilisik naman ang mapupulan nitong mga mata. Kasabay ng pagkakaskasa ng matatalim nitong mga ngipin at mahabang kuko. Nalinti ka na! Anong uri ng mga aswang ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng mga aswang. Tila ba mga butot balat at halos hindi mo malanghap ang hangin sa paligid dahil sa kanilang matitinding amoy na daig pa mga naaagnas na bangkay. Sila ang mga balbal, Katemyong. Sila ang mga aswang na mahilig kumain ng katawan ng patay na tao. Subalit kumakain din sila ng buhay katulad natin kung kinakailangan. Aswang na mahilig kumain ng patay na tao. Tama ka rin, Katemyong. Kaya mag-iingat ka dahil lubos silang mapaminsalang aswang at malalakas sa kabila ng kanilang mapanlinglang na itsura. Paulan na ng bala, mga kaaway. Huwag kahayaang makalapit sa kinaroroonan natin! Kagad namang sumunod ang mga kasamahan ni Katemyong at pinaulan na ng bala ng baril ang mga aswang. Subalit ilang segundo pa ay walang pagdadalawang isip na umatake ang mga ito sa kinaroroonan nilang dalawa. Dahilan upang salubungin nila ito ng kanilang bala at walang pag-aaksayang lumusob din sila sa mga aswang. Dahil sa mga sunod-sunod na pagpapaputok buhat sa kinaroroonan nila, ay dali-dali namang tumulong ang iba pa nilang kasamahan upang talunin ang mga aswang na papalusob sa kanila. Subalit dahil sa mga pambihirang bilis at liksi ng mga ito, ay pahirapan nila itong matamaan hanggang sa unti-unti na silang nababawasan. Katemyong, hindi natin kaya ang kanilang liksi at bilis. Kaya mas mainam na umatraso tayo bago pa nila tayo tuluyang ubusin. Marami nang nalaga sa ating hanay at marami na rin ang mga nasugatan na maluba. Walang atras. Kung hindi natin sila kayang tamaan ng bala ng baril, sigurado kung mapapaslang at mauubos natin sila gamit ang ating mga talibong at itak. Ipakita natin walang laban ang kampo na kadiliman sa mga tulad nating nananalig sa Diyos. Pero pinuno, iilan na lamang tayo nabubuhay at ang iba naman ay may malubang mga sugat. Mahirap man aminin subalit wala tayong laban sa kanila. Lubos silang mabibilis at malalakas. Ngayon pa ba tayo matatakot mamatay? Ipakita nating walang bahagang buntot kahit maubos pa tayo. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Walang atras! Matapang nasambit ni Katemyong upang palakasin ang loob ng mga kasama. Maya-maya pa ay biglang nagpalit ng anyo ang isa sa mga aswang bilang isang matandang lalaki at natatawang hinarap sila nito at nagsalita na may pangmamaliit sa kanila. Iho, bilib ako sa ipinakita mong tapang kaya naman pagbibigyan kita ngayon na mabuhay at makatakas kasama ng iilan mong mga tauhan. Ngunit bilang kapalit ng inyong kalayaan, ay hahayaan mo kaming maging pagkain namin ng mga namatay inyong kasamahan, maging ang bangkay ng inyong asawa at anak. Hoy! Matandang hukluban! Dadaan muna kayo sa aming mga bangkay bago nyo labas tanganin ang katawan ng mga namayapa naming mga kasamahan at maging ang katawan ng aking asawa at anak. Hindi mo kami masisindak at mas lalong di kami natatakot sa inyo! Napakawalang galang naman ang isang to, Supremo. Masyadong hambog. Mas mabuti pang ibigay niyo po siya sa akin at pagpipira-pirsuhin ko ang mga laman nito upang ihandog sa inyo. Grrrr! Hayaan mo akong tumapos sa bastos na yan, Karyo. Ipaparanas ko sa kanya ang sakit na di pa niya nararanasan. Paniguradong pagsisisihan niya ang kanyang kabastusan sa harapan ko! Dahil sa mga narinig ni Katemyong, buhat sa sinabi ng pinuno ng mga balbal,
ay ganoon na lamang ang kanyang labis na galit at handa niyang ubusin ang mga ito kahit na walang kasiguraduhan sa mga nangyayari. Hindi mo kami matatakot, matandang demonyo. Bago mo pa sa kamay niyo ang katawan ng mga pumanaw naming kasamahan at maging ng aking asawa at anak, ay dadaan muna kayo sa ibabaw ng aming bangkay. Yan ang aking huling pasya. Ang ubusin kayo! Isa kang hangal kung gayon. Sa akala mo ba ay ganun yun na lamang kaming matatalo at mapapaslang? Sige mga alagad, ubusin at patayin ang mga tampalasan! Ako ang bahalang tumapos sa isang ito at titignan ko kung hanggang saan ang hambog ng taong ito! Sa utos ng Supremo ng mga Gabunan, ay mabilis namang umatake ang mga kasamahan nito sa pangkat nila Katemyong. Hiyawan at pagmamakaawa ang maririnig sa buong paligid ni Katemyong, buhat sa iba niyang kasamahan na walang awang pinagpapapaslang na mga balbal. Habang walang humpay siya sa pakikipaglaban sa mga alagad nito, ay nakita pa niya ang matanda na walang humpay sa kakatawa at tila balabis na natutuwa dahil sa nalalapit nilang pagkatalo. Sobra na lamang ang galit niya ng mga oras na yun, lalo na nang makita niyang nilalantakan na ng matanda ang bangkay ng kanyang bunsong anak. Sa tindi ng kanyang galit ay buong lakas siyang napasigaw, kasabay ng pagsugod sa mga kaaway. Sa mga oras na yun ay hindi takot ang kanyang naramdaman, bagkus ang pagkasabik na paslangin at ubusin ang kampo ng kadiliman. Ah! Mga demonyo! Isusumpa ko! Pagbabayarin ko kaya ito ubusin! Ako si Temyong, ang uubos sa inyong lahi at katatakutan ng iba pang mga aswang! Ganun ba? Sa tingin ko ay hindi mo na yung magagawa pa. Lalo na at 4 na lang kayong natitira. Nakakatuwa ka naman, bata. Puro ka lang satsat. Tumingin ka sa inyong paligid. Yan ba ang sinasabi mong kaya mo kaming ubusin? Puro lamang hambog yan, Supremo. Wala namang sinabi. Kung ako sa iyo hambog, ay tatakbon lang ako ng napakabilis at iiwan ko ang aking mga kasamahan para makaligtas. Ganun ba? Sige! Halika rito nang matagpas ko na yung leeg mo! Pinuno! Tumakas na po kayo! Mahirap man aminin subalit wala tayong pagkakataong manalo! Kaya ibubuhos namin 3 ang aming mga buhay upang makatakas po kayo! Para makapag-iganti sa mga tampalasang ito! Hindi! Kung tatakas ako, dapat sabay tayong 4! Walang maiiwan! Pinuno! Tanging ikaw lang amigo kaya ang makatakas! Lalo pa at sugatan na kaming 3! At hindi na rin magtatagal pa! Kaya tumakas na po kayo alang-alang sa amin! Ipag-iganti niyo po kami, Pinuno! Yan lang ang aming pakiusap po sa inyo! Sige na po, Pinuno! Ito'y pakiusap namin sa inyo upang sa aming pagpanaw ay panatag kami na kami ang inyong may pag-iganti sa mga demonyo to! Sa puntong yun, ay nawala ang pagtutol ni Katemyong. Mahirap man aminin ngunit tama si Laberto. Walang mangyayari kung magmamatikas pa siya, kung kaya di na siya nagdalawang isip pa at tumakbo siya ng napakabilis. Hindi na lumingon pa sa kanyang kasamahan dahil lang nasa isip niya na mga sandaling yun ay kailangan niyang makatakas upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at pamilya. Buhat sa malayo ay narinig niya ang sigawan at hiyawan ng mga aswang. Senyalis na nagwagi ang mga ito at napaslang na ang 3 pa niyang mga kasamahan. Wala na siyang nagawa kundi ang mapahagulgol na lamang ng pag-iyak habang nakatiim ang mga bagang sa tindi ng kanyang galit. Sa ilang oras niyang pananakbo ay tuluyan na nga siyang nakalayo sa mga aswang at napadpad sa lugar na ngayon na lamang napuntahan. Habang hapong-hapo sa kanyang paglalakad at pananakbo, ay natanaw niya sa di kalayuan na may isang kubo na nakatayo. Kaya't dali-dali niya itong pinuntahan upang makahingi ng tulong. Sa bakuran pa lamang ng bahay nito, ay natanaw kaagad siya ng isang matanda na balbas sarado bago siya tuluyang mawalan ng malay. Paggising niya ay nasa loob na siya ng silid nito at nakahiga. Inalagaan at tinulungan siya ng ermitanyo. Isinalaysay niya naman ang lahat ng mga nangyari sa kanya, maging ang pagpaslang ng mga balbal sa kanyang pamilya at mga kasamahan. Naawa ang ermitanyo sa kalagayan niya, kaya nais siya nitong tulungan upang maipaghiganti ang kanyang mga kasamahan at mga mahal sa buhay at makamit niya ang hustisya. Kaya kinuha siya nitong alagad. Itinuro sa kanya ang mga lihim at buhay na salita. Tinuruan din siya nito maging sa mga kumbating espiritual
at ginugol niya ang ilang taon upang mas hasain pa at hubugin pa ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Simula noon ay nagbago ang takbo ng pamumuhay ni Katemyong hanggang sa maging isa na siyang ganap na antingero. Bago siya umalis sa poder ng kanyang maestro ay ipinagkaloob din sa kanya ang natatangi nitong latigo na gawa sa baging, subalit nakababad ng maraming taon sa mahiwagang langis at puno ng mga pakaing dasal. Nagtataglay ito ng pambihirang lason at pangontra sa mga aswang. Maliban doon ay tangan niya rin ang ngipin ng kalabaw na ibinaon niya sa kanyang kanang braso. Kaya't masisiguro na niya na mapapaslang niya ang mga aswang. Ayon sa kanyang maestro na may bukod tanging kuta ang mga balbal at makikita niya raw ang baryong yun dahil ang palatandaan nito ay ang sementeryo at mga pitso ng mga nakabukas. Matatagpuan raw ang baryong yun sa Oriental kung saan malapit sa dati niyang kuta at tinirhan ng kanyang pamilyang nasawi. Dahil sa mga sinabi ng ermitanyo ay naalala na niya ang tinutukoy nitong baryo at kuta ng mga balbal dahil minsan nang naging matunog ang baryong yun at ito ang tinaguriang baryo na butas ang mga pitso sa sementeryo. Dati, akala niya nagkataon lang kaya hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Ngunit ngayon ay alam na niyang totoo ang lahat ng mga usap-usapan sa baryong yun at kailangan niyang makarating sa mas madaling panahon bago pa man makatunog ang mga kalaban sa kanyang pagsalakay. 3 araw niyang binaybay ang mga papunta sa lugar na yon hanggang sa marating niya ang bukana ng baryong yon. Ramdam niya kaagad ang mabigat na enerhiya sa baryong yon, kaya mas pinili na niya munang hintayin ang pagsapit ng gabi bago pasukin ang baryong yon upang hindi siya paghinalaan ng mga kalaban. Pagsapit ng gabi ay tahimik niyang pinasok ang baryo at tinungo ang sementeryo. Tama nga ang matandang ermitanyo. Naroroon ang mga balbal na aswang na walang kaalam-alam sa kanyang pagdating habang abala sa paggalugad sa mga bagong nicho upang hukayin ang katawan ng humimlay na. Mahal na Supremo, swerte natin ngayon dahil 3 ang bagong inilibing sa araw na ito. Grrr. Mabuti kung ganun, Berto. Sige, umpisahan nyo ng butasin ang mga nicho. Opo, mahal na Supremo. Mabilis namang tumalima ang mga alagad sa utos ng kanilang Supremo. Subalit hindi naman nagtagal ay napaimpit na si Karyo sa sakit dahil sa paghampas ni Katemyong ng kanyang latigo. Pagkatapos ay inundayan ito ng isang malakas na suntok na siyang dahilan upang masigaw na si Karyo sa sobrang sakit. Supremo! Tulungan niyo po ako! Nabali po ata ang tadyang ko at nasugatan din po ako buhat sa latigo! Mga alagad, tulungan niyo si Karyo at ang iba naman ay sugurin ng tampalasan! Sige! Sugod lang na makita niyo ang hinahanap niyo! Grrr. Ikaw na naman, rebelde. Talagang bumalik ka pa upang maging pagkain namin! Pagkain ba ka mo? Hali kayo! Nang maipakain ko sa inyo itong hawak kong latigo. Huwag mo kaming baliitin, iho. Di ka pa ba nadala sa mga nangyari sa iyo maging sa pag-ubos namin sa mga kasama mo at mga mahal mo sa buhay? Yun ang dahilan kung kaya nagbalik ako. Ang makapaghiganti at ubusin ang inyong buong lahi. Ipakita mo ang tapag mo. Huwag kang puro tata! Sige mga alagad, patayin ang hambog na yan at ibigay niyo sa akin ang ulo ng mayabang na yan! Hindi mo na kailangan pang utusan ng iyong mga alagad. Dahil ako na mismo ang lalapit sa inyo at isa-isa ko kayong papatayin! Walang ano-ano'y buong tapang niyang nilusob ang mga aswang. Gamit ang latikong baging ay buong lakas niyang hinataw ang mga balbala. Kahit nag-iisa ay buong tapang siyang nakipaglaban. Kaliwat kanang pagwasiwas ng latigo ang kanyang ginawa. Lahat ng matamaan nito ay agarang nawawalan ng buhay at nagiging abo. May iilan na lumusob sa kanya sa iba't ibang direksyon. Subalit bigo ang mga ito dahil sa pambihira niyang lakas, dahil sa tanga ng ngipin ng kalabaw. Lahat ng matamaan ng kanyang suntok ay basag ang bungo at natutupi ang mukha nito sa tindi ng kanyang pagsuntok. Ngayon, ito na ang inyong katapusan at wala akong ititira sa lahi niyo. Pagbabayarin ko sa inyong mga ginawa at ako mismo ang magbibigay ng hustisya sa mga taong pinatay niyo. Paano ka naging malakas na ganyan? Di ba isa ka lang hamak na rebelde? Walang imposible sa kinikilala naming Diyos. Sa araw na to,
Wawakasan ko ang inyong masamang gawa at lilipunin ko ang inyong lahi! Huwag kang pasisiguro dahil mag-isa ka lang kung ikukumpara sa aming lahat. Sige mga alagad, sabay-sabay nating atakihin ang mayabang na yan! Sa isang iglap ay nagkaroon muli ng matinding paglalaban sa pagitan ni Katemyong at ng mga balbal na aswang. Sabay-sabay siyang inatake ng mga ito at kahit na nagtamo siya ng malalalim na saksak at kalmot at halos maligo na sa kanyang sariling dugo, ay hindi pa rin pinanghinaan si Katemyong dahil sa pagnanais niyang mabigyan ng hustisya ang kanyang mahal sa buhay at ang kanyang mga kasamahan na pinaslang ng mga balbal. Halos magbubukang liwayway na nang mapaslang niya ang lahat ng mga balbal. Kahit na hapong-hapo siya dala ng matinding pagod buhat sa pakikipaglaban, ay nakangiti pa rin siyang napasalampak sa lupa. Dahil nakamit niya ang kanyang minimithi, ang malipol ang lahat ng mga balbala. Naipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang pamilya at mga tauhan at nabigyan ng hustisya. Nagkaroon muli ng kapayapaan at katahimikan. At dahil sa kanyang ginawa ay naging matunog ang kanyang pangalan bilang Antingero na umubos sa lahi ng mga balbal ng Negros. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking lolong si Katemyong na isang matapang na Antingero. Maraming salamat po Kuya Dims. Lubos na gumagalang, Julio. At dyan nagtatapos ang kapanapanabik at maaksyong kwento ng ating kababayan. Maraming salamat kay Julio mula sa Negros Oriental sa pagbabahagi ng hindi malilimutang kabayanihan ng iyong lolo sa tuhod na si Katemyong. Mga tagapakinig o mga kamen, napakatindi ng sinapit ni Katemyong. Isipin ninyo, ang mawalan ng asawa at mga anak sa mismong kamay ng mga halimaw na balbal. Sapat na yun para sumuko at mawalan ng pag-asa ang sinuman. Ngunit imbis na magpakain sa takot at lungkot, pinili niyang tumindig. Nag-aral siya upang maging isang ganap na Antingero at buong tapang na inubos ang lahi ng kasamaan para makamit ang hustisya. Ang aral dito, kahit gaano man kalakas o nakakatakot ang puwersa ng kadiliman, hindi ito kailanman mananalo laban sa isang taong may matibay na pananalig at wagas na pagmamahal sa kanyang pamilya. Kung kayo ay kinabahan, namangha at naantig sa kwentong ito, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang ating mga kwento sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Muli, ako ang inyong kasama sa Kadiliman Diaries, Kuya Dims. Laging tandaan, sa bawat anino ng kasamaan, may liwanag ng katapangan na handang lumaban. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Kadiliman Diaries, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.